Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, face to face, face to face, inyong bangayan. Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Mga kahiharapan, make some noise! Mga alitang lumalala dahil hindi nagkakaintindihan. Naku, bangayan na walang katapusan yan. Kaya bago maging pisikalan, pag-uusapan na ng mahinahon. Diyan boto ang tropang pagbati-bati. Happy-happy ang Team Puti! Mga bungangang malasamuray sa talas. Naku, itapon nyo na po yan. Bawal na po yan. It's all in the past. Wow! Walang mareresolba pag ganyan po tayo. Sabi nga nila, kill them with kindness. O, di ba? Swak yan dahil nandito na ang bawal, ang beast mode, ang Team Pula! Ito ang show harapang usapan ang labanan. Ito ang Face to Face Harapan! Sila ay equipped with knowledge and authority, kaya siguradong on the right track ka kapag sumunod sa ating harapang tagapayo. Isip lagi ang paiiralin. Huwag papalin lang sa pusong pokmaru. Ano pokmaru? Maru po. Di ko alam yan, di ko alam yan. Naku, yun na pala ngayon, pokmaru na ang tawag. O, yan ang paalala at laging pakikinggan yung advice yan galing kay Doktora Camille Garcia. Love or life problems for sure, may say siya dyan. Our Dr. Love, Brother June Banag. Yung may konting sindak pero makatotohanan lamang. Mula po yan kay Attorney Lorna Kapunay. Sukdulan ang kanyang pag-intindi sa magkabilang panig para sa dulo, bati-bati na tayo. Eto na siya, ang nag-iisang ate ng masa, multi-awarded journalist and host, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! So tayo po naman dito ay tutugon na naman sa mga problema. Pero wala naman tayong magagawa. Hindi lahat ay nagbabati. Pero ang batting average natin ay 98% nagbabati. Susubukan lang natin na may peace, hindi ba? Hindi lahat. Ayan na ang sayaw. Ano yan? Ate Coring, nakita ko na kung sino ang aawardan natin. Sige nga. Okay, feeling nyo ba sa Team Pula? Or sa Team Puti? Sino kaya? Sino kaya? Bawal ang bouncer, hindi sila kasali. Aba. Okay. Nakita ko na Ate Coring kasi umpisa pa lang bibong-bibo na talaga. Talaga. Pero pag tinignan mo siya, authority. Mukha siyang authority. Mukhang principal. Opo. Sino yan? Ayan. Oh, sa'yo na to, Inday! Go, go! Aba! Oy! Wala na yon. Oo, parang maglalaban na siya. Okay. Okay, so are you ready to rumble? Parang
Unboxing! In the white corner, proud fur mom ng 7 cute na pusa. Buhay niya itataya, may pagtanggol lang ang kanyang mga alaga. In the red corner naman, nanay siya sa 9 na anak. Mga tao sila at hindi mga pusa. Na-trigger at naging tiger dahil sinigawan ng anak na may kapansanan. At sa galit, samurai ang kanyang winagayway. Ay, nako talaga, mapananay ko po ka na lang sa away ng mga palabang nanay. Sina Bora at Kadang ay kilala bilang mga palabang nanay. Pero nang sila ay nag-away, nauwi sa suguran at samurai. Ikaw naman, Nanay Kadang, bakit mo naman sinugod mama ko ng samurai? Ikaw nasaktan mo yun, may magagawa ka pa ba? Ay, takot ako! Mighty Sword! Ikaw na nga, Manang Borang, masyado ka naman. Kung makasita ka sa ate ko na nagwawala, eh yung nanay ko nga, araw-araw naglilinis ng dumi ng pusa mo eh. Alam mo na nga may diferensya yung tao eh, papatulan mo. Di, parang mayroon ka na ring diferensya pag pinatulan mo yun. Dapat marunong ka mag-alaga, responsible ka dapat pag nag-alaga ka ng mga hayop, kagaya ng pusa at aso. Mukhang malala na ang bangayan ng mga warrior na nanay sa face-to-face harapan. Tapang kaya nila ay lalo pa nating masasaksihan? Ayan na. Oh, dalawa na sila agad. Ay! Okay. Dalawa na agad. Okay. Teka muna, sandali lang. Oh, so ayusin natin ito. Ano ang problema? Siya po, yung anak niya po, laging pupunta sa bahay, nagwawala. Nagtatapo, nambabato ng bato sa pintuan namin. Tapos yung basura, tinatapon doon sa harapan namin. Tapos yung pinakamasakit, yung pusa ko, binato niya sa pintuan namin. Kaya puro sugat. Nako, animal cruelty. Maraming beses na po yung ginagawa, pero inano ka, hindi ko na kaya eh. Ano nangyari sa pusa? May sugat po yung tenga. Ay. 6 ang pusa mo. 7 po. 7. Okay. po sila. Lahat naman sila ay okay sa ngayon. Okay po. Yung anak niya may kapansanan. Opo. Mayroon pong Sa isip, Oo, sa isip. Okay. So itong anak niya ngayon ang nanghihimasok sa inyo. Opo. So kinumpronta mo naman si Kadang. Tagal ko pa na siyang kinakausap. Sabi Oo. kong ganyan, ang anak mo, ipagamot nyo na. Sabi ko, kung baka hindi pa yan ang gagawin niya, mas malala pa ang gagawin niyan. Hindi naman nila inintindi. Sabi, dinala na raw nila. Ganon. Sabi ko, kung ganyan. Kapag may kapansanan, hindi mo yan makakausap. Yan nga po eh. Kailangan yan ipagamot. Ang kaso lang, ma'am, pumunta pa siya sa bahay, nagdala pa siya ng samurai. Sino ang balak niyang tagain? Baka ako po. Yung kasi pumunta siya sa bahay eh. Pumunta siya sa bahay eh. Okay, so pwede naman pag-usapan nga Yun naman nga po eh. yun. Pwede naman kami mag-uusap. Bakit nadaanin niya sa samurai? Okay. Teka muna, pero wala pa namang nasasaktan sa inyo. Wala pa naman po. Wala pa. Wala pa. Wala pa naman. Okay, pero hindi naman dapat ginaganon. Lalo na pagdating sa pusa, nako, galit kami dyan sa mga nang-aabuso ng hayop. Oo, ito nakikipag-away talaga, oh. Oo, nakikipag-away siya doon sa kabila. Sandali, mamaya magkakaroon kayo ng pagkakataon at bibigyan din natin ng pagkakataon itong si Kadang na depensahan niya ang kanyang sarili. Talaga nga bang ikaw ay pabayang nanay at umaabuso at balak pang managa sa iyong kapitbahay? Magbabalik ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimama? Harapin mo face to face. So, ang ating tanong ngayon dito kay Aling Kadang, kung totoo nga ba na sumugod siya kay Aling Borang na may dalang samurai? Okay, Kadang, totoo ba yun? Opo, kasi Ay, totoo.
Bakit? Kasi po, ang dami niya pong sinasabi tungkol sa anak ko, mga nabaliw daw. Mga pamilya daw po namin kasi mga baliw. Ganyan po yan siya sa lugar namin. Maliit na bagay, pinapalaki niya po. Kung ano-anong sinasabi niya. Oh. Ilan ang anak nyo? Siyam po. Siyam! O, pinapapaaral mo lahat. Nag-graduate lang po ng K-12. Nag-graduate naman ng high school. K-12 po. K-12. Okay. At itong may parang konting diferensya, pang ilan siya at ilan taon na siya? Pangatlo. 32 po. 32 babae. Okay. So napatingin mo na ba siya sa doktor? Hindi po. Kasi hindi man po siya sumasama pag Bata pa lang ba siya, ganyan na siya? Hindi po. Noon lang pong 2012. Oh. Na matay yung kuya niya, nakita niya na kasi sinalbid yung kuya niya, nakita niya yung sitwasyon. Anong nangyari? Iniwan ba ng asawa? Hindi po. Doon lang po nag-start nung pagkalibing ng kuya niya, parang nag-iiba-iba na yung mga kinukwento niya. Nung inilibing ang kuya niya? Lagi na po siyang tulala. Doon na po yun. Totoo? Hanggang sa, gumaling naman siya nung pinagamot ko sa albularyo, pinahilot ko yung sikmura. Albularyo? Gumaling din po siya. Tapos nung itong 2024, bumalik. Tapos parang lumala pa. Okay. So, totoo na nang aaway siya ng kapitbahay. Opo, pagka sinusumpong po, lalo pag nakakarinig ng, yung mga katulad ng mga sinasabi niya na mga baliw daw po yung pamilya namin. Tinigil po yung anak ko. Sobrang nang ginagawa ng anak mo. Hindi, sino bang nauna ng gugulo kaya ka nagbubunganga o yung ikaw yung nagbubunganga? Sila po, sila. Hindi, ayun naman pala ako sila po Sila. Hindi ba pwedeng pigilan yung anak mo at patingin na natin sa Hindi. doktor? Pag sinumpong po kasi siya, pag nakakarinig siya ng hindi magandang mga salita, doon po siya nag-uumpisa, nagtitrigger po siya. Hindi magtuturoan na kayo ngayon yan kung sinong nauna. Yun nga po. Kasi bakit naman siya magsasalita ng hindi maganda kung walang ginagawa? Hindi ba? Oo, tsaka kung may diferensya siya, talagang baka sa kanya nagsisimula yan. Naghagis pa ng pusa. Kawawa naman yung pusa. Eto, sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, ang pusa at ang bolo. Ano ba itong bolo na ito? Saan mo nakuha yan? Dala po yan galing Kalaka. Parang may kalakalawang pa, ate. Isa siyang Espada siya, ate. hindi. Talagang siya, antique. Ayan. Talagang siya, pang samurai talaga siya. May handle pa, So, dinala mo ito. Ano bang balak mong gawin noon? Na lang po ako, yung baga, hindi ko na yung galit ko sa kanya dahil kung ano po sinasabi sa amin. Okay. Pero, balak mo talaga managa? Hindi naman po. Pinantakot ko lang po sa kanya para tumigil na yung bunganga niya. Kasi po siya chismosa po siya Hindi, tsaka wag kang mananakit, lalo yung mga pusa na walang laban. Huwag yung pagbabalakan nyo ng masama. Alam mo, ang gamutin na lang natin yung anak mo. Para matigil na yon. O eto naman yung mga kawawang pusa. Ang cute! Ang cute, pero lahat hindi bakunado. Siya, alam mo, naniniwala ako kung maawain ka sa hayop. Mahal ko po yung medyo mga pusa. may kabutihan naman sa puso mo. Mahal ko po yung mga pusa. Parang anak ko na po sila. Ang pagkain po nila, cat food. Ilan? 7 po sila. Anong mga pangalan? Sige nga. Si Cain, si Yuri, si Rumba, si Kakay, si Coco, tapos si Buntis. Yun, si Buntis, nanganak na yun May anak na. Saka si Api. Yun. Ilan yung anak? 4 po, bagong panganak po. Ay. Nasa amin po. Ipakapunan natin, ha? Pakapunan natin lahat yon para hindi na dumami. Lalaki yung gastos mo. Yun nga po Ay, naku. Tapos pag mawala yan, masagasaan, iiyak ka pa. Hindi naman po sila umakit sa kalsada po. Sa bahay lang po sila talaga. Ate Coring, balita ko, nandito daw yung mga pusa today. Ako po nandun sa baba. Ayan na sila. Nakakulong sila ngayon Yan po. dahil hindi pa sila nakakapon. Yan po, yung mga pusa ko po. Ayun. Yan. Mahal na Naku, mahal ko po yung... Nanay,
Pinicturan ko pa man din yan. Sabi ko, ipapa-adapt ko yung pala sa'yo to. Oh, sa akin po yan. yan. Oo, hello. Meron Anong pa yung pangalan? puti doon. Anong pangalan Ito nito? po si Yui, tsaka si Aki. Yuri and Api. Yan, Hello. yan po, yan. Hello. Yan po sila. Oh, Ayun po yung so- Iyaki na pusa ko. Yan po ang Iyaki. Yan po si Kain. Hi, Kail. Hi, Kail. Yan po ang pusa namin. Hello. Yan. Mahal na mahal po namin yan. Oh. In! In! Oh. Okay, mga baby, sandali lang. At ito ay para rin sa inyo, okay? Sino ba talagang nanguna? Si Aling Borang na dumakdak ng dumakdak, kaya nabwisit itong si Kadang, naglabas ng espada. O dahil ba sa anak, kaya naman nagbubunga nga si Borang, kampihan na! Para malaman natin ang totoo at pinanggalingan, diretso na solusyon, sana. Ito po ang Face to Face Harapan. Face to face. Sinong sisimangon? Harapin mo face to face. Ito po ha, mahirap nga talaga ang sitwasyon ni Kadang. Pero, sukdulan na ang perwisyo ng anak daw niya sa mga kapitbahay dahil nga may konting diferensya sa pag-iisip. Sana na, sila naman daw po ang intindihin ni Kadang. Yan ay hiling ng kakampi ni Borang. Malu, humarap ka na. Wow! Nakakatawa naman si Ate Balu. Ang ganda naman ang suot mo. Nanay Malu, pinag-prepare ka talaga. Ha? Malupet. Ha? Oo, talagang handa siya. Okay, so Malu, gaano ba kagrabe yung perwisyo nung anak? Bilang kapitbahay po kasi, nakikita ko naman pong sobrang perwisyo na yung ginagawa po ng anak niya. Andyan pong kinakalat po kasi yung mga basura. Pag nakikita po yung pusa, sisipain. Tapos nagawa niya po kunin yung isa para po ihagi sa pintuan. Nakita mo mismo? Opo, kaya po nagkaroon ng sugat yung pusa. Tapos po, pag minsan nakikita niya rin po ako na sisigawan niya ako, tatahimik na lang po kasi alam ko po na may diferensya siya. Tapos po, nung makita ko po yung nanay niya, napagsabihan ko po na kung po pwede, huwag palabasin para hindi makaperwisyo o kaya ipagamot. Siya pa po yung nagalit sa akin. Kaya nagawa ko. Siguro, syempre, hindi mahirap yung mawawalay sa'yo yung anak mo, no, Nanay Kadang? Kaya ayaw mong, ano ba yung sa Mental Health Institute? National Mental Hospital, Doc Camille. Yung ba'y libre? Yes, Ate Coring, kasi usually yung pagpasok ngayon medyo marami lang kasi dahil magmula nung nag-start ang pandemic. Pero pagpasok niyo po doon, merong mag-a-assess na mga psychiatrist. Tapos kung sakasakali pong kinakailangan ng medication, alam niyo, bibigyan kayo ng 3 months supply. Oh, yan Kaya lang libre. talaga, tiyagaan lang po talaga na mag-iintay lang kayo dahil kasi medyo mahaba po yung pila. Pero libre. Is it safe na ang may mental health problem nasa bahay? Ang mahirap kasi yung sinasabi nila na nagtatapunan ng at saka yung parang nananakit. There's a tendency kasi na, Ate Coring, una siguro sabihin mo aggressive lang yan. Pero what if kung ang susunod yan, kapitbahay na ang saktan? Or yung mismo mga members of the family pwedeng maapektuhan. Kaya kinakailangan talaga, at least at this point, siguro na intindi mong maigi. Dahil kasi sinabi mo, pinaalbularyo mo. This time, gawan natin ng paraan na kinakailangan ipadoktor natin. Oo, wag albularyo. Oo. Baka kaya yan palala ng palalanay kasi albularyo ang ginagamit mo. Oo, para sa anak mo rin yun. Ito po ang sabi ng mga estadistika. Isa sa bawat 5 Pilipino, dami yun may mental health condition. Hindi, kasama na ako doon. Kasama na ako doon kasi even anxiety is a mental condition. Kunwari, yung masyado magulo isip mo, masyado kang ninenervyos, ang walang dahilan, may gamot yan May gamot yan. Kita mo, para ako normal. Pero mamaya, baka manaksak ako, huwag niyo akong gagalitin. Katabi mo ako, ate. Huwag Huwag niyo akong gagalitin. Charas. Okay. Ngayon, itong mahirap. 13 to 15 million na mga Pinoy undiagnosed kasi hindi nagpapa-check up.
Hindi nila alam na yan ay pwede palang gamutin. Akala nila, ulyanin ka lang, akala lang nila para ka nababalisa. Yung pala, meron ng imbalance na pwedeng gamutin, nanay. Talaga, ipa-check up natin yan. Pero tingnan muna natin kung anong sasabihin ng kakampi niya, ha? Okay. So, mas perwisyo raw ang pananadya ni Nanay Borang kaysa sa kanyang kapatid, ang anak na kasing tapang ng nanay, ang anak ni Kadang. Ayan, Nine, humarap ka na. Nine, oh, relax lang, Nine. Bakit galit na galit ka? Anong Paano po kasi, tuwing nararamdaman mo? dadaan po ako, sasampay ako, bubuhusan niya po ako ng hinugas na pinggan. Paano nagsimula na ginagawa ni Aling Borang yan sa'yo? Anong ginawa mo? Bakit wala lang? Basta Wala po, inagisa ka lang? dumaan po ako, sasampay ako, tapos sabay bubuhusan niya ng hinugas yung paa ko. Maliban doon, meron pa ba siyang ibang sinasadya na ginagawa sa'yo? Meron po, yung dumaan ako, nilagyan niya yung tayo ng pusa niya doon sa daanan, tapos natapakan ko, muntik ako madulas. Nakita mong sinadya niyang naglagay ng Opo, dumi kasi ng hayop. yung mga tayo po ng pusa niya, dinadakot niya po talaga yun. Yung time na dumaan ako, nakita niya ako, pagbalik ko, muntik po ako madulas kasi Jun niya nilagay yung ano, hindi niya tinakpan, hindi niya malang dinakot. Naranasan mo rin yon na na-trauma ka sa pagkawala ng kuya pero hindi mo nakita. Hindi po. Etong kapatid na pinag-uusapan natin, siya yung nakakita. Nakita niya po kasi na nakahandusa yung kuya ko, tapos doon na po siya biglang tulala na siya. Mula noon nagbago ang Opo. kanyang... Anong mga pagbabago? Sige, salaysay mo. Yung may time na, ate, tanggalin niyo yung mga SIM card niyo. Kasi may naghahanap sa atin, baka matrace tayo. Maganon siya. Paranoia, parang napaparanoid. O ano pa? Ano pang nangyayari? Sabi naghahagis-hagis daw ng basura, bato. Anong ginagawa niya? Yung ngayon lang po siya. Pero nung dati, hindi naman po siya ganon. Bago lang po yung ano niya, nag-iba po yung ugali niya. Ngayong 2024 lang po. Pero hindi mo ba naisip na consider na baka naman natatakot lang sila sa kapatid mo kaya parang hindi kayo inaasikaso? Hindi Kasi po, syempre hindi minsan- sila sanay sa ganun eh. Tang-asar po kasi talaga sila minsan kasi tuwing lalabas yung kapatid ko, katawanan nila kahit wala namang nakakatawa. Kaya lalong natitrigger yung kapatid ko. Hindi natin masisin, no? Si Aling Borang tsaka si Aling Malu na may takot, may alala kasi nga hindi nyo maunawaan, di ba, ba't niya ginagawa yun? Pero alam nyo, ang dami pong may mga kondisyon na Pilipino gaya ng sinabi ni Ate Kuring. At kung hindi talaga diagnose, walang tutulong sa kanilang profesional, maski sila, hindi rin nila gusto yung ginagawa ng kapatid nila. So, dapat may unawaan sa gitna. Oo, ng- pero hindi mo naman din may expect na automatically may intindihan na lahat. Ako, may pinsan ako with special needs. Ano, we try our best kapag nasa labas kami na ipakalma siya. Kasi syempre, nakaka-perwisyo din paminsan sa ibang mga tao. So, hindi mo Baga pwede cargo nyo. i-expect na anuhin, na intindihin ng ibang tao. Yun. Kumbaga, responsibilidad Yes. ni Kadang. Tsaka ng buong pamilya yung ginagawa ng kapatid mo, di ba? O ayan, eto na po mula sa mga sausawero at sausawera at trio tagapayo, magka-K-harapan na dito sa Face to Face Harapan. Sinong sisimama, harapin mo face to face. Okay, o eto na yung nangaaway kanina pa, o. Pwede ba? Hintay ka lang at tanungin ko muna si Ryle, ha? Okay, Ryle and Tuesday. May mga alaga din kayo, di ba? Yes po, meron po. Anong alaga mo? Aso po, Shih Tzu, isa. Ayan. Opo. Ikaw naman, Tuesday. Meron po akong 3 beagle, tapos 7 merong breed, tapos wow. 5 paspin sa labas ng bahay na pinapakain, tsaka 2 pterodactyl. May dinosaur sa bahay. Bakit? Mayaman kami. Ano yung diet ng pterodactyl? Ano pinapakain Yung nyo? mga, ano po, yung mga pasaway na mga kapitbahay. Yan, di ba? Hindi, joke lang. Yung mga nagsasamurai. Yung mga nagsasamurai, sila yung food ng Alam mo, pterodactyl. gawin natin Tuesday, pati yung mga pinapakain mo sa labas, pakapunan natin. Yun nga po. Diba? tama. Pakapunan natin, tsaka pa-anti-rabies natin, para hindi na sila dumami pa. Ano? Correct. Sa village namin may libre, gawa po ng LGU. Ah, wow! Yes po, pumupunta po sila sa court, tapos papalista lang po. Ay, naku, makakatipid ako. Yes.
Oo, sa kapon. May anti-rabies na rin Kapon, sana. anti-rabies. Tapos may isa pa po yung feline parvo. Parvo, anti-parvo. Yes po. Ayan, anti-parvo. Ayan, Yes. nanay ha. Gawin na natin yan. Okay, alamin natin kung ano ang iniisip nitong mga taga-puti. Ako naman po, ipagtatanggol ko po si Ate Borang. Kasi, Nay, dapat pag-usapan nyo ng maayos, ng mahinahon. Kasi, Nay, kapag dadalhin nyo pa yung samurai na yon, bawal naman po yun, nakakatakot. Yung paano pag nasaktan mo siya, o, di ba? Pwede ka pang makulong. Paano yung anak mong may kapansanan, di ba? O, kaya kapag ganon, pag-usapan nyo na lang yung problema yung dalawa. Si ate, yung anak niya may diferensya. Sana maintindihan nyo. Kausapin si ate, hindi yung nangbubuhosan ng tubig. Diba? Masama yun. Kahit naman sino magagalit ni nanay siya mga anak. Diba? Okay, Dr. Love, hanggang saan ba dapat ang pag-iintindi sa kapwa? Lalo na kung merong problema sa pag-iisip. Alam mo, hindi na nabago rin yan. Hindi rin yan na iba. Sa pusa, na walang malay, walang kasalanan, di ba? Yung may problema sa pag-iisip, parang bata rin yan, na walang malay, walang kasalanan kasi may sakit. Ate ko rin sa Galatians, sa aklat ng Galatians, pinakikita dito yung pagpapaunawa sa atin na kailangan unawain natin yung mga may karamdaman o yung kapwa natin. Ang tawag doon, compassion. Pag merong understanding, may compassion. Hindi po pwedeng yung galit lang ang paghariin natin, Aling Borang. May mga dahilan. Unahin natin muna si Aling Kadang. Sa Pilipinas kasi, aminin natin, hindi pa tayo sanay na humarap at tumanggap sa mga may kapansanan sa kaisipan, no? Hindi pa tayo sanay. Ako nung araw, ganun din ang pananaw ko Until nakapagtrabaho ko sa sa Amerika, sa isang facility sa mga developmentally disabled people. Doon ko lang nalaman yung pangangailangan nila. At kay Aling Kadang, alam ko na unawaan ko, takbuhan ng mahihirap katulad natin ang mga albularyo. Pero hindi paham, hindi sanay, hindi nag-aral ang mga albularyo kung paano i-address ang problema sa kaisipan, no? So, dapat i-address yan, Aling Kadang, ng mga kinauukulan. Patingnan natin sa mga katulad ni Doktora para ma-evaluate ang pangangailangan ng iyong anak. Otherwise, pag hindi natin i-address, lalong lalaki ang problema. No? Lalong lalaki ang problema. Kay Aling Borang, ang pag-unawa po doon sa pasyente na i-address na po ni Ate Kuring kung paano natin matutulungan. Yun po ang mahalaga doon, no? Thank you, Dr. Love. Maraming salamat. Thank you for the love. Ayan, Doc Camille, ano ang assessment mo, sa kwento pa lang ng level ng mental illness ng kanyang anak? Okay, kung sinabi kasi nila, nung una sinabi na depression dahil may nakita na, di ba, namatay yung kapatid. Pero yung sinasabi nyo na natutulala, tapos yung mga naghahagis ng ganyan, at hindi na po ito tungkol sa depression. Mas malala po ng konti doon. Ayoko hong magbigay ng assessment na next na makita ko siya, pero ako na naman nagsasabi sa inyo, dahil sa sobrang tagal, from 2012 up to 2025, hindi nyo po pinapagamot. Ang tawag po dyan, chronic, or ibig sabihin, nasa condition na po na katulad na ibang mga sakit, kailangan na ng maintenance. Kasi po sa sobrang tagal. Sana po mabigyan ng pagkakataon. Alam nyo kasi meron tayo yung tinatawag na Mental Health Act, yung RA 11036. Pinaiigtin po nito yung tinatawag nating community base. Ibig sabihin, ang mismong barangay nyo ang makakatulong kung paano rin magbibigyan ng pagkakataon na mapagamot yung inyong anak. So sana, bigyan nyo po ng pagkakataon ng barangay nyo, or sana alam ng barangay nyo po, dahil kasi talagang, po yun 2018 pa ho pinaigting nung itong Mental Health Act na sinasabi po. Okay, so tutulong si Doc Camille para sa inyong anak. Attorney Lorna, paano mapoprotektahan ni Aling Borang ang kanyang karapatan din naman? Kasi ang katapat niya, parang nasa kanila ang simpatya, dahil merong mental illness. Pero paano naman siya
magpoprotekta ng sarili? Alam mo, sa kwento natin ngayong umaga, maganda kasi maraming batas na involved. So, unang-una, tama yung sinabi niya, no? Tama sinabi ni Dr. Camille, no? Meron namang batas na nag-a-address dito sa mga situations na ganyan. Unang-una, wag natin sabihin disabled sila. Iba na yan. Ang politically correct, ang tamang sinasabi dyan tungkol sa mga may karamdaman na yan ay differently abled. Ang importante dyan ay ang pamilya. Pamilya at komunidad. Kung paano nyo trinatrato yung kagaya ng anak ni Aling Gadang, no? Kasi hindi nakakabuti yung tinatawag natin ng baliw. Hindi na, kung gano'n ang pagmamahal ninyo sa mga pusa ninyo, no? Gano'n rin dapat ang pagmamahal ninyo sa tao. Kasi sabi nga ni Ato Coring, yung pusa, inosente yan. At saka yung taong hindi ibang mundo niya, inosente rin yan. No? Okay, lastly na lang, kasi samurai, sinabi mo, nakakatakot yung samurai na yan, ano? Baka makasuhan ka ng 2, alarm and scandal, at saka unjust vexation, naku, preso yan. Hanggang 30 days. At saka may penalty pa yan na hanggang 40,000 pesos. Pero gusto kong sabihin, yung violation ng Animal Welfare Act, mas mataas pa ang preso at saka ng penalty, no? Ay. Pag yung tinapon mo yung pusa, nako, abuse, maltreatment, cruelty, 2 years yan. 2 years and 1 day to 3 years. At ang fine, ano? Ang fine ay 250,000 pesos. Wow. Ganyan katindi ang Animal Welfare Act natin, ano? Ayan, okay. So, may mga responsibilidad tayo, ha? Sige, sa pagbabalik po natin, kakatok tayo sa pintuan ng kanilang barangay captain kung ano ang pwede nilang gawin na tulong para sa magkabilang panig. Magbabalik ang Face to Face Harapan! Face to face, sino mo harapin mo face to face. Okay, so bago po ang ating mga tulong na ibibigay sa kanila, ilapit muna natin ang problema dito po sa kanilang barangay, no? Si Ginoong Nico Dizon ay Barangay Peace and Order ang kanyang toka para dito sa San Juan, Taytay, Rizal. Ginoong Dizon, magandang umaga po. Good morning po. Opo, Ginoong Dizon, eto po kasi may konting mental illness yung anak ni Nanay Kadang. Baka pwede pong ilapit sa inyo para mailapit din po ninyo sa National Mental Hospital. Di ba pwede naman yon para mabigyan lang sila ng guidance, hindi nila alam ang gagawin nila eh. Apo, ma'am, actually open naman po yung aming barangay. Then meron naman po sa barangay na social service. Open naman po siya. Okay. Para mabigyan po ng assessment siya kung ano pong kinakailangan tulong na pwede natin magawa sa kanya. Opo, kasi kailangan talagang magamot. Hindi to pwedeng kung ano-ano lang pahid-pahid, ha? Kasi baka hindi kaya ng mga libreng gamot ng barangay, kailangan talaga sa National Mental Hospital dalhin. Opo. Mayroon naman pong social service si barangay, then i-coordinate po natin yan sa social service po natin sa MSWD. Opo. Para po kung ano po yung mga tulong na pwede po natin maibigay tulong sa nasabing may mental health disorder po. Ginoong Dizon, meron po ba kayong schedule ng pagkakapon at saka anti-rabies sa inyong barangay o LGU? Ang barangay po, nagkakaroon naman po tayo ng schedule. Pero pwede naman po tayo makipag-ugnayan sa Department of Agriculture sa munisipyo po. Meron puro libreng mga bakuna ng aso at nag-o-offer din po sila ng kapon. Ayan. Actually, yung sa kong barangay kagawad namin, yan po yung adhikain. Ayan naman pala, meron kayong barangay na yan ang advocacy. O, Yes, kagawad. Ginoong Dizon, marami pong salamat. Kami po'y makikipag-ugnayan. Salamat po naman. May natutunan naman siguro tayo dito ngayon, Aling Borang. Kailangan natin intindihin. Pero kailangan din po ninyong, responsibilidad po ninyo yung inyong anak. Nay, huwag tayong, ang responde natin ay galit. Kasi kayo rin po ay may kakulangan. So yung mga alaga po ninyong pusa, may kakulangan din po kayo dyan, hindi nyo pinapabakunahan. At saka hindi nyo pinapakapon. Pag kayo po ay mag-aalaga ng aso o pusa, responsibilidad ng may-ari na ipakapon yan at saka pabakunahan.
Okay, so tutulungan namin kayo sa inyong mga hayop at sa inyong kapatid at anak. Okay? Okay. O, wag na kayong magkagalit. Magkamayan na kayo para tulungan namin kayo. Sige na. Nanay Kada. Diba? O, ayan na. O, ikaw rin. O, ayan. Okay. Yan ang maganda para hindi na tayo dumadagdag. Ang dami ng tinatapon sa ating problema ng buhay. Dinadagdagan pa natin. Tigilan na natin yan. Eto ang natutunan ko sa panahon ng pandemya. Nabanggit ni Doc Camille yung pandemya. Sa mga panahon, lalo na noong pandemya, nakaramihan po sa atin na buryong sa loob ng bahay. At nagsilabasan o baka bigla nating nadiskubre ang mga topak at kahit konting diferensya sa pag-iisip. No? Biglang lumawak ang ating kaalaman tungkol sa mental health. Ako biglang lumawak ang pananaw ko dyan. Kailangan natin itong harapin, tanggapin at gamutin habang maaga pa. May maitutulong dapat ang barangay at LGU at kailangan natin itong angkinin at singilin sa gobyerno. Kasi nakapondo po yan. Pag di natin siningil, hindi nila ibibigay. Di ba talaga, hindi nila ikukusa yan. Ang tingin ko po, binigay po sa atin ng langit ang pandemya upang makadiskubre tayo ng maraming magandang bagay. Napatunayan halimbawa ng pandemya na kailangan natin ang isa't isa. Diba? Kailangan pala talaga natin ang isa't isa. May makakausap, may mahihingan ng sama ng loob. Hindi ba? Hindi para mag-away, kundi mag-akayan, magtulungan at magmahalan. Kailangan pala natin ang isa't isa, kundi masisiraan tayo ng bait. Okay? Ayan, at ako po ang inyong Ate Kuring at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sa puting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it. Bakit napakagwapo ba ng asawa mo na pag-aagawan Hindi pa? po, medyo lang. Hindi naman po pogi yung asawa niya eh. Asawa ko yun, mahal ko yun! Ikaw daw ang testigo nakakita. Gaano sila ka-sweet? Nakindat pa sa kanya, tuwang-tuwa siya. Asawa mo ang dapat umiwas sa akin. Siya ang lumalapit sa akin. Bakit nagpapagihit ka? Bilang mata! Ano ulit yung pagpapakyut ng mata?